Narito na ang mga mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Pinatitiyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na dapat maayos ang sitwasyon ng mga estudyante at guro sa kanilang mga paaralan ngayong school year 2025 to 2026. Sa isang panayam, sinabi ng Pangulo na gusto niyang masiguro na may sapat na basic services tulad ng kuryente, tubig at koneksyon sa internet ang bawat public school. Sinabi niyang nagtutulungan ang mga ahensya ng gobyerno para suportahan ang sektor ng edukasyon. Halimbawa nito ang utos sa kagawaran ng transportation at kalakalan ng pagtutulungan mapababa ang gastusin ng mga magulang at ang estudyante. Nakatoka naman sa Health Department ang pagtitiyak ng sapat na tulong medikal sa mga students habang susuportahan ng social welfare ang mga biktima ng bullying at cyberbullying. Inuutos rin ni Pangulong Marcos sa Department of Information and Communications Technology na palawakin ang coverage ng internet sa mga pampublikong paaralan. Ito'y matapos unahin ng Pangulo na nasa 60% lang ang mga public schools na may internet. Sinasabi niyang inuuna ng gobyerno na serbisyohan ang mga underserved areas. Dumalaw kaninang umaga si Pangulong Marcos sa Epifanio de los Santos Elementary School sa Maynila kung saan nag-inspeksyon siya sa mga silid-aralan at kinamusta ang lagay ng mga estudyante at ang mga guro. Ipinaalala ng Department of Education sa mga pamunuan ng mga paaralan na ang local government units na ang magtatakda ng suspension ng klase tuwing masama ang panahon. Sa isang panayam, sinabi ni Education Secretary Sani Angara na hindi na ang DepEd ang mag-aanunsyo kung may pasok o wala. Mas may layaan niya ang mga LGUs na magtakda kung may pasok o wala dahil sila ang nakakaalam sa sitwasyon sa kanilang mga lugar. Binigyan diin niya na magsususpende ng klase ang paaralan depende sa lagay ng panahon tulad ng signal number 1 kung may bagyo. Dagdag niya, may ibang paaralan na umaapelang hindi magsuspende ng klase kung hindi naman malakas ang ulan. Sa ganitong paraan, ani ay maiiwasan na maantala ang pag-aaral ng mga estudyante dahil sa sunod-sunod na pagsuspende ng klase. Nagpahayag din si Angara ng suporta sa panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ibalik ang school calendar sa dating sistema na nagsisimula sa Hunyo o malapit sa katapusan ng tag-ulan. Nagtamo ng moderate to critical injuries ang 3 Pilipino matapos maglunsad ng missile attack ang bansang Iran sa Israel ngayong Lunes ayon sa Philippine Embassy sa Tel Aviv. Ilan sa nagtamo ng injury ay ang isang 43-year-old na babae na sumasailalim sa emergency surgery at ang 44-year-old na lalaki na nagtamo ng sugat sa braso at binti. Kasalukuyan, nagpapagamot ang 2 biktima sa Kaplan Medical Center sa Rehovot. Sa kabilang banda, nasa critical na kondisyon sa intensive care unit ng Shamir Medical Center ang pangatlong biktima na isang Pilipina caregiver matapos nitong magkaroon ng matinding injury sa puso at baga. Patuloy naman ang pagbibigay ng agarang tulong ng Philippine Embassy sa mga biktima ng missile attacks. Nakikipag-ugnayan pa rin sila sa mga hospital social workers at sa gobyerno ng Rehovot para masiguradong magbigyan ang mga biktima ng proper post-hospital care gaya ng relocation to shelters, access to due compensation at rehabilitation support. Nagbigay paalala ang embassy ng mga Pilipinong nasa Israel na maging handa at makipag-ugnayan kaagad sa kanila para sa agarang tulong. Sa balitang kalakalan, tiniyak ng Department of Trade and Industry or DTI na mananatiling stable ang presyo at sufficient ang stock ng mga pangunahing pangangailangan sa Eastern Visayas sa kabila ng pag-aantala ng transportation nito sa lugar. Sa isang statement, sinabi ng ahensya na kasalukuyan nilang minomonitor ang presyo ng mga pangunahing produkto kasunod ng ipinasang price freeze noong June 5.
Kaugnay nito ng pagdeklara ni President Ferdinand R. Marcos Jr. ng state of calamity sa lugar para mapabilis ang pag-aayos sa San Juanico Bridge at mabawasan ang abala para sa mga residente ng Samar at Leyte. Ayon kay DTI Secretary Cristina Roque, patuloy silang magtatrabaho upang mapanatili na stable ang price ng mga produkto at protektahan ang mga mamimili sa pang-aabuso. Kasama sa lugar na minomonitor nila ang presyo at supply ng mga produkto ay ang mga trading centers sa cities and municipalities sa buong rehiyon. Inabisuhan rin ng ahensya ang publiko na manatiling kalmado dahil gumagawa sila ng paraan upang mapabilis na madala ang mga produkto sa lugar. At sa ibang balita, nagtaas presyo ang ilang kumpanya ng langis sa kanilang mga produktong petrolyo. Ito na ang ikalimang sunod na pagtaas ng presyo sa gasolina, 3 beses sa diesel at pangalawa naman sa kerosene. Nauna nang nag-anunsyo ang kumpanyang Sea Oil Philippines Corporation at Shell Pilipinas Corporation na magtataas ng presyo ang kanilang gasolina at diesel ng 1 peso and 80 centavos per liter at kerosene ng 1 peso at 50 centavos per liter. Nag-implement din ng parehong oil price increase ang kumpanyang Clean Fuel maliban sa kerosene. Magiging epektibo ang pagtaas na nito sa lahat ng oil company sa Martes, June 17 ng alas 6 ng umaga maliban sa Clean Fuel na magkakaroon ng oil price hike ng 4 p.m. sa kaparehong araw. May mga nakitang dahilan ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau kung bakit patuloy ang pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Una na rito ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Iran at Israel kung saan ang palitan ng dalawang bansa ng missile attacks ay nakakaapekto sa supply ng langis sa Middle East. Ilan pa sa mga dahilan na nakikitaan ng ahensya ay ang US-China Trade Agreement, ang nuclear talks ng US at Iran, at ang pagbaba ng supply ng langis ng Amerika kahit na mataas ang demand nito. Matatandaang nagtaas din ang presyo noong nakaraang linggo ang mga oil companies ng 60 centavos per liter sa gasoline, diesel at 95 centavos at kerosene at 30 centavos. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito, hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo, ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.